Sa malamang nababasa nyo siguro to sa mga post ngayon na kailangan ni Lebron ng nasa 1,348 points para maabot ang marahil unbreakable record na 40,000 points mark. Last season, nakagawa siya ng 1,590 points sa loob ng 54 games. 25 games naman doon ang merong 30 or more points na may average pa si Lebron na almost 29 points, 8 rebounds at 6 assists per game. Nasa mahigit 1,400 games na rin si Lebron na merong 10 or more points. Para naman sa 2024, ang projected stats ni Lebron via basketballreference.com. Ito nakabase dati sa kanyang mga stats na may computation din. Mag-a-average si Lebron ng 27 points, 8 rebounds at 6 assists per game. Hindi lang nabanggit kung ilan yung projected games. Sabi nga ni Lebron ay hindi na siya kailangang i-motivate dahil self-motivated naman talaga siya. Malapit na rin kasing mag-retire talaga si Lebron. So dati ang sinabi ni Ja Morant kung meron siyang gustong makuha, ito ay i-posterize si Lebron dahil yun talaga ang maalala at magiging isa sa mga greatest play. Ang mga naalala ko naka-poster dunk kay Lebron, si Steven Adams, Amari Stoudemire, Jason Tatum, Nick Claxton, si Oladipo Ata, pati si Brogdon. So meron kasi mga katuwaan dati na nilalagyan nila ng bounty yung isang player kung sino ang makakadakdak doon. May isang player kasi dating nakadunk sa harap ni Lebron na nag-cause yun ng malaking controversy dati. Di umano kinumpis ka ng Nike ang tape o recording ng dunk na yon para alagaan si Lebron. Tinagpa yun na pinagbabawal na dunk. Ng 2009 Nike Training Camp or LeBron James Skill Academy, meron kasi noon na mga college player ang kasali. Ang isang nandun si Jordan Crawford ng Xavier. May rule noon na bawal kuhanan ng videotape ang mga skill training ni Lebron under Nike. Kakapanalo pa lang niya noon ng MVP. Nagkaroon ng isang game doon at may isang play na dinakdakan ni Jordan Crawford si Lebron. Hindi naman katulad ng kina Tatum at yung iba pa ngayon. Kinuha ng Nike ang videotape na yon o recording at sinabing wag i-mention kahit kanino ang dunk ni Crawford kontra kay Lebron. Ang sinabi naman ng Nike, matagal ng policy na bawal ang media na kumuha ng kahit anong footage sa Basketball Academy. Sila lang ang pwedeng kumuha at yung binigyan nila ng permiso. Ang pinagtataka lang ng dalawang reporter ay kinumpis ka ang kanilang recording after madakdakan si Lebron at mahigit 1 oras na rin silang kumukuha sa Academy ng footage. Ang sinabi din ng isa sa mga reporter, after ng play, tinawag di umano ni Lebron si Lynn Merritt, ang director ng Nike, at dun lang kinuha ang footage niya, kung saan nga kinagalit din niya. Walang nakakaalam noon until lumabas sa TMC ang report. Dati big deal talaga yung nangyayari kay Lebron. Yung ibang sports analyst naaasar na rin dahil kapag tinanggal lang ni Lebron yung kanyang headband, 1 hour na special yon sa ESPN. Big news rin kasi yung kapag nagkataon ay nakuha ng TMC ang isa sa mga recording. At naging laman yun ng lahat ng sports network at website. After ng 1 buwan, sinagot na rin ni Lebron ang tungkol doon na kapag ang isang top 15 player sa college ay nasa academy niya, posible talaga mangyari ang ganong play. Sa interview naman ni Jordan Crawford, wala siyang kaalam-alam noon na ganong ka-big deal ang dunk ng ginawa niya kay Lebron. Nang ma-invite nga lang siya sa academy, malaking bagay na. Pero, base din kay Jordan Crawford, bago talaga mag-umpisa ang game, sinabi ng isa sa mga representative $500 kung sino man ang makakadunk kay Lebron. Nasa 14 years na yon mahigit at aabot na di umano sa $50 million dahil sa interest. Lumabas na rin kasi ang story na yan last week pa sa podcast ni Jeff Teague. So sa malamang meron magko-comment dyan na ang layo ng story mo, galit ka lang kay Lebron, pero sinabi na rin kasi yan dati ng mga rookies noong 2023 NBA draft na ang hinahabol nila madakdakan si Lebron at target nila yon ngayong season. Icon pa rin si Lebron sa NBA at kung sino ang makaka-posterize na rookie kay Lebron or vice versa, sino naman ang kakaldagin ni Lebron na rookie.